Hello, good morning po. Sige po, tayo po'y lahat ay tumayo para sa ating opening prayer. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, this morning. Tunay nga po, Lord, that you are great, you are mighty, Lord. I pray, Daddy God, that this morning, Lord, will be like no other morning, Daddy God. I pray, Lord, for the visitation of the Holy Spirit. I pray, Daddy God, that today, Lord, you will make us feel your love, Lord. Today, Lord, we are just going to worship you, Daddy God, in spirit and in truth, Lord. Una ka, Lord, bago ang mga celebrations na to, Lord, lahat ng aming gagawin this morning, Daddy God, I pray, Lord, na ikaw po, Panginoong Jesus, ang siyang mag-glorify, Daddy God. Your will, not our will, Daddy God. Dalayan ko po sa inyo, Panginoong Jesus, yung glory mo, Lord, mag-shine sa bawat isa. Naalis namin na ang mga lungkot, Lord, mga anxieties, fear, Lord. Ay lahat na ito ay nire-rebuke namin. Yung heaviness sa puso namin, Panginoong Jesus, I pray, Lord, alisin mo po ito, palitan mo ng joy, Lord. I pray, Lord, na yung unspeakable joy mapasa amin po today, Daddy God. Sapagkat today, Lord, this morning is the day to worship you in spirit and in truth. And Lord, kinamamorate po namin, Panginoong Isus, ang muli mong pagkabuhay. For once, Lord, namatay ka sa cross. Once, but alam po namin, Panginoong Isus, na lagi ka, Panginoong Isus, buhay sa puso namin, Lord. I pray, Lord, about isay-fill mo ng Holy Spirit, Daddy God. Maraming po salamat sa iyo this day, Lord. Ay naalay namin sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you. And ready na po ba tayo? Welcome po sa LGC. Where faith has no limits. Alright. Thank you, Lord. Grabe, no? This is our first anniversary Resurrection Sunday. Tapos outing pa. Ang hirap po mag-line up. Hindi ko alam kung ano unahin ko, but praise God. Praise God, na-balance po natin yung lineup natin. And hopefully ready po yung puso natin as we worship today. Let's focus on our God today. Let's thank Him. No? Let's thank Him for saving us. Let's remember His sacrifice and His resurrection. Alright? So before we start, let's just invite the Holy Spirit today. Lord, salamat po, Lord God. Today, Lord, we will worship with all our hearts, with joy, with love, Lord. We rebuke any pride, Lord God, sa lugar na ito, Lord God. We pray, Lord God, for true worship, Lord God, from our hearts, with all our strength, with all our mind, Lord God. We will worship you, Lord. Lord, we pray for joy sa bawat isa, Lord God. If may mabigat man kaming dinadala kayan, Lord God, we give it all to you, Father. Worries, problems, sickness, Lord. In Jesus' name, Lord God, we give it all to you, Father. We lay it all down to you, Lord. We lay it all down. We lay it all down to you, Father. So right now, Lord God, we just want to lift up our church today. It's our first anniversary, Lord. We thank you, Lord God, for a year, Lord God, sa LGC, Lord God. Ups and downs, Lord God, we know you are here with us, Father. Maraming salamat po, Lord God. And we just want to thank you, Father, as we worship today. And syempre, Lord, it's your resurrection day, Lord God. We remember, Lord God, without the resurrection, Lord God, there will be no Christianity, Lord God. There will be no salvation, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat, Lord God, for paying our debts, Lord God. Maraming salamat, Lord God, and raising up from the dead, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Right now, Lord, we give you our hearts. We pray for joy for each and every one of us. I pray, Lord, ma-enjoy namin yung gagawin namin today. And before everything else, Lord, ikaw muna ang kakantahan at sasambahin namin. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Tara, palakpakan natin si Lord.
till forever meets no end. One way, one way, one way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live. One way, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Let's declare this. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, yeah, we're living all for. Oh yes, Lord, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living. Tagalog. Ikaw ang daan, katotohanan, ang ilaw sa kadiliman, O Diyos. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw ang daan. Ikaw ang daan, katotohanan, ang ilaw sa kadiliman, O Diyos. Ikaw lamang, Jesus. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Let's sing, everyone. One way, Jesus, you're the only one that I can. Everyone, hey, Jesus, you're the only one that I. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yes, Lord. Yes, Lord, truly you are the way, the truth, and the life, Lord God. Whew. Thank you, Lord God, for the joy of worship, Lord. Right now, Lord, we will just remember your resurrection, Father. The debts are paid, Lord God. Thank you, Father. Alone in my sorrow and dead in my sin, lost without hope and no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested and my life began. Yes, Lord. Ash was redeemed, only beauty remains. And my orphan heart was given a name. My mourning grew quiet, my fear rose to dance. When death was arrested and my life began. Yes, Lord. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new. Now life begins with you. It's your endless love pouring down on
my chains, I'm a prisoner no more. My shame was a ransom faithfully bore. He canceled my debt and he called me his friend. When death was arrested and my life began. Oh, your grace so free, Jesus, washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Our Savior displayed on a criminal's cross, and darkness rejoices though heaven and lost. Let's declare this. But then Jesus arose with our freedom in hand. When death was arrested and my life began. Thank you, Jesus. Oh, your grace so free washes over me. You have made me new, now life begins with you. Thank you, Lord, for your love. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Declare we are. Oh, we're free, free, forever we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free forever, amen. When death was arrested and my life began. We're free, 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 forever we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free, forever, amen. When death was arrested and my life, when death was arrested and my life began. When death was arrested and my life began. Yes, Lord. Yes, Lord, when death was arrested, my life began, Lord. Yeah, Lord, we just want to thank you, Lord God, of your goodness, Lord. Goodness sa amin personally, Lord. Goodness sa church namin, Lord. Goodness sa buhay namin, Panginoon. Thank you so much, Lord. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pwede ba ulitin natin? Mahal kita. Mahal kita. Yes, Lord. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak
Siyang gabay sa kasakitan at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking sandigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, ulitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Sabay-sabay, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Sabay-sabay po tayo. Ika'y tapat sa habang buhay. Salamat, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat, ika'y mabuti magpakailanman. Jesus, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa... Thank you, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Salamat. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Psalm 106, purihin ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sa araw na ito ngayon, nagse-celebrate tayo ng first year. Let's just focus on the goodness of God. Let's just close our eyes right now and find ways to worship Him, to praise Him,
damdamin natin kung bakit natin kailangan siyang purihin sa araw na ito. Kung bakit natin siya kailangan pasalamatan sa kabutihan niya sa buhay natin, sa church na ito. At lagi siyang mabuti, lagi siyang mapagmahal sa atin, at lagi siyang nananatili. May mga bagay na hindi mabuti man na nangyari sa first year natin, but lagi, si Lord, lagi siyang mabuti. Laging mabuti ang puso niya, lagi niya tayong mahal, lagi siyang dapat papurihan because He is worthy. And sa araw na ito, tandaan din natin na Jesus is alive. Hindi siya nanatili, na buried, but sa araw na ito, we remember Resurrection Sunday that He is alive. The Jesus who moved and healed and delivered in His time still heals and delivers to this day. He is with us, celebrating with us, because He is the one who founded this church. Hallelujah, Jesus. So Lord, today, Lord, we celebrate this day for the one, Jesus, for the one that we will reach, for all of us here who brought us together, who divinely connected us in one family, for the family that He brought together in this church. Hallelujah. So let us just continue to praise Him once more. Just feel it in our hearts na worship natin siya as if He's here in the center. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan Ng Diyos. ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti man pagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko Ang kabutihan ng Diyos. Lord, You are the same yesterday, today, and forever in LGC. Hindi ka lang namin papapurihan ngayong araw na ito, but magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. Lord, we give You the clap of praise. This morning, palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Jesus, You deserve all the praise, all the glory, all the honor, all the blessing, all the accolades, Panginoon. Lord, para sa iyo, Panginoon, ang church na ito, binibigay namin ang buhay namin sa inyo sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yay! Palakpakan natin si Jesus sa marami pa niyang gagawin sa mga susunod na taon. We are just starting, church. We are just starting. Marami pang gagawin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. So ngayon ay pwede kayo magbatian ng happy anniversary, everyone! Kamayan naman natin ang bawat isa. Happy anniversary! Give them a big hug, high five. Hallelujah. Embrace. Beso, beso. Yeah. Go. Fist bump. Yeah. Happy anniversary. Love, love, love to all. Woo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord. the way, the truth, and the life. Yes. We live by faith and not
Sige, I release, sige, sasabihin ko na lang, I release a joy, joy, joy sa bawat isa. I pray na buong araw na ito will be a wonderful, joyful celebration. At pagyaka pa lang kay one happy pill na kaagad, di ba? Yon, sige. So ngayon pa wala tayong announcements. Yay! Straight to the point. Kasi gusto na natin mag-party-party, di ba? Yon, ngayon po ay pinapakilala ko po ang ating ino-honor din sa araw na ito, sa ating first anniversary, a man of God who really, ang sabi niya, who pauses for the one. He really stops and pauses for the one. Kung kailangan natin ng prayer, kailangan natin mapalaya, and talagang who has surrendered his life for the full service sa Panginoong Diyos. So sa araw na ito, ay maririnig natin ang kanyang mensahe sa church na ito. Makinig po tayo kung anong binigay ni Lord na word sa kanya as we start writing chapter 2. Nga sa araw na ito, sabihin nyo nga, chapter 2. Yan, so start na natin sulatin ang chapter 2 dahil tapos na ang chapter 1 ng ating story sa LGC. Ano kaya ang sinasabi ni Lord through him? And ano kaya ang message niya for the one God natin? Hallelujah, thank you Lord. So ngayon po, pakilala na natin ang ating senior pastor, Pastor Ray Elioso, to give us the anniversary message. Wow, thank you Lord, thank you Jesus. Yan, happy anniversary po sa ating lahat. Wow, grabe, no? Hindi natin na-expect na 1 year na tayo. Bilis, no? Salamat kay Lord, no? Wala namang ibang agenda itong church na ito kundi si Jesus lang, no? At maitaas natin ang pangalan ni Jesus at marami pang kaluluwa ang madala sa paanan ni Jesus, no? Hallelujah. Thank you Lord. Yan. Ang pinaka-tema po natin ngayon ay For the One. Ayan, nandiyan ba si Juan? Ayun, no? Si Juan, no? Ayun, talagang one talaga. Ayan, no? For the One, no? Yan ang pinaka-tema po natin, no? The One we celebrate is Jesus, no? Nalang iba, no? Hallelujah. Ngayon, Resurrection Sunday, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli, yun yung naging faith ng bawat believer kay Jesus, no? Na akala ni Satan, tagumpay siya sa laban nung namatay si Jesus. Pero wag ka, nung siya'y nabuhay, yun ang pasimula ng kanyang pagkatalo. At tayo ay nananampalataya kay Jesus, ating Panginoon, na kahit balang araw tayo mamatay, tayo ay bubuhayin. No? Yan ang pangako ng Panginoon. No? Kaya tanungin mo sarili mo, handa ka ba mamatay? Kahit ka mamatay, mabubuhay ka pa rin. No? Dahil bubuhayin tayo ni Jesus. Hallelujah. Kung paano siya binuhay ng Ama, no, mula doon sa libingan. No? At dahil doon, nagkaroon ng katuturan yung pananampalataya ng mga disipulo during that time. And even our time today, nananampalataya kay Jesus at sa kanyang pagkabuhay, naging totoo yung ating pananampalataya. Siya yung Diyos na namatay na nabuhay. Hindi kagaya ng ibang mga Diyos na sinasamba ng mga tao. O, dito sa local, sino bang sinasamba ng mga tao? Si Jose Rizal, yung mga Rizalista. Yan, no? Nakapasok ko sa isang Rizalista nung araw sa Tayabas, Quezon. Grabe, panay, no? Iba't ibang larawan ni Jose Rizal. Siya ang tagapagligtas daw ng mga Pilipino. Pero siya namatay, pero hindi siya nabuhay. No? O, Aldab Nation, meron nga. Grabe din, no? Grabe yun. Yung mga pagka-idolatry nila sa sa dalawang taong itong si Alden saka si Yaya Dab. No, si Maine, no? Grabe, gumawa na sila ng sarili nilang kulto, kakultuhan. Yan. No, hindi si Jesus ang tinataas kundi yung dalawang taong 'yon, no? Grabe. Pero ito po, no, napakalaga na mapag-usapan natin. Ano po ba itong For the One na ito? One Lord, one faith, one family. No? Base po ito sa Ephesians 4:6. For there is one body, one spirit, just as you have been called to be, glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living. Ayan.
Hallelujah. Thank you, Lord. Yan. Ito pong ating anniversary sermon ngayon, for the one. Ano ba yan ang ating pag-uusapan? Gaya ng binasa natin, Ephesians chapter 4 verses 4 to 6. There is one body, one spirit, just as you were called to be one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. Ayan. Ang ating pong puntos ngayon ay, ano po ba yung mga one na yan, nandyan, no? Church of Jesus, kailangan ang pangarap ni Jesus, actually yan ang prayer niya, no? Sa John 17, ng bawat believer kay Jesus o mananampalataya sa Kanya ay maging isa. Tanungin mo katabi mo, kaisa ka ba namin? Tanungin mo katabi mo, kaisa ka ba namin? Ayan, dapat kaisa natin, no? Siyempre, no? Ito lang na, si, si Greg Lack, no, isa sa mga natin na nasa samahang grupo, no? Nag-expose siya kasi nga hindi nila kaisa yung iba doon. Nananalita sa loob ng church niya, no? Sabi niya ang ano daw niya as a shepherd is to protect the flock. Kasi alam minsan may pumapasok na hindi kaisa. No, kaaway, kalaban. Even though nasa anyong pagkatao pero ibang agenda, no? Yun yung tinatawag na witch, no? Churchcraft, no? Pumapasok yung pagiging witch na kung saan ay ang agenda ay sirain ang simbahan. Pero ang layunin ng Panginoon, Jesus, no? Ang bawat believer kay Jesus ay maging one, no? Kaya tanungin mo katabi mo, kaisa ba kita? Nanampalataya ka ba kay Jesus? Ayan. Siyempre, kung nanampalataya kay Jesus, kaisa tayo, no? Kaya nga sabi dito, no, dito sa Ephesians, una, kailangan one body tayo. Yan. One body, ang dami-dami nating body dito, Pastor. What happened? Yan. Ingat po, ingat, Pastor. Yan. One body, no? There is one body, isang katawan kay Kristo. Na napakahalaga na maintindihan natin, kahit marami tayo ditong mga katawan, tayo ay iisa, no? Iisang katawan kay Kristo. Ang sabi sa Matthew, no? Yan, ang sabi sa Matthew. Yan, Matthew chapter 16 verse 18. And I tell you that you are Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. No? Isang church ang gusto niyang maitatag, at ang church na yon ay hindi magigiba o hindi magagapi ng Hades o ng impyerno dahil nga ang church na tinatag ng Panginoon ay matibay, matatag, no? On this rock I will build my church, and the gates of hell cannot prevail. Sa iba naman, yun nga, hell ang gamit. But the gates of Hades will overcome it. So, one body, one church po tayo. Basta nanampalataya ka kay Jesus. At yun ang pangarap ni Jesus ng bawat believer ay kaisa natin, no? Kaisa, no? Maging isa tayo. Pangalawa, hindi lang one body, one spirit. O sa isang banal na spirito, which is the dunamis of God. One spirit. No? Napahalaga yan. Hindi lang kaisa sa physical, kaisa mo rin sa spirito. Mahirap din, no? Maraming pumapasok na mga tao sa isang simbahan, sa isang church, lalo sa mga born again, akala mo kaisa mo sa spirito, yung pala ay hindi. Paano mo malamang hindi mo kaisa siya sa spirito? Kapag hindi mo nakikita yung bunga ng banal na spirito sa kanya. No? Ano ba yung bunga ng banal na spirito? Merong love, may joy, may peace, may kindness, may goodness, may patience, may humility, faithfulness, and self-control. Kaso lang yung isa minsan nawawala eh. No? Yung pang number 9, dapat laging may self-control. No? May pagpipigil sa sarili. No? At ang sabi doon sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kapangyarihan ang binibigay sa atin ng Panginoon.
sa pamagitan ng kanyang espiritu, ang kanyang banal na espiritu. Si Jesus, nang siya'y nabuhay, umupo sa kanan ng Ama sa kalangitan, at bago siya umupo sa kanan ng Ama sa kalangitan, ibinigay niya ang kanyang banal na espiritu. At nasa atin yung kasakasama natin dito sa katawang ito. Kaya nga tinatawag itong katawang ito na tinatawag na banal na espiritu o templo ng banal na espiritu. No? Kaya dapat lagi tayong magpapapuspos, magpapapuno sa banal na espiritu. Paano ba natin ginagawa yung pastor? Lord, puspusin mo po ako. Punuan mo po ako ng iyong banal na espiritu. Na siyang magiging gabay natin dito sa mundong ito. Na kung saan ay mayroong kaguluhan, mayroong mga temptasyon sa kapaligiran, siya yung magkukonvict, siya yung magtuturo, maggagabay, magka-counsel sa panahon na may mga pagsubok tayo sa buhay dito sa mundong ito. Kaya dapat kaisa tayo sa Espiritu. One Spirit tayo dito. Natanggap natin ang banal na Espiritu. Pangatlo, hindi lang one body, one spirit, but also one hope. No? Hindi sigarilyo po ito. Baka sabihin niyo, one hope daw, pastor. Hindi ba? Meron pa ba? No, ba hope na sigarilyo to. Ay, pwede pala one hope. Hindi po. Ibig sabihin, one hope in salvation. Ito yung inaabangan mo, yung inaabangan mo balang araw na ikaw ay maligtas, no? Actually, ligtas na tayo, iniintay na lang natin yung pagdating ng Panginoon, no? Ito yung inaabangan natin, ino-hope natin na tayo ay maligtas. Nagkaroon ng kaligtasan nung tinanggap natin si Jesus. Paano ba tayo naligtas? Ephesians 2:8-9. For it's by grace you have been saved through faith. Kanino? Faith natin kay Jesus, no? Hindi ito by good works. Ito yung faith natin sa Panginoon. At yan yung ino-hope natin na tayo nanampalataya sa Panginoon at nagkaroon tayo ng kaligtasan. Excuse me. Pangapat, one Lord. Isang Lord lang, hindi maraming Lords. Yung ibang daming Lord, no? Minsan, sa pagiging isang Christian o pagiging born-again Christian, minsan minimix yung ibang faith. Akala mo Christian faith, pero yung pala ay New Age. No? Kailan one Lord, si Jesus Christ lang. Minsan, pinapasok yung New Age. Kagaya na nag-aaral ako sa seminary. Seminary ito. Na supposedly, ang ituturo dito ay patungkol kay Jesus, yung faith patungkol kay Jesus. Kundi, ibinibigay lahat ng katuruan ng pananampalataya. Ipapakita sa iyo, ituturo sa iyo lahat ng mga minsang maling katuruan. Kasi ganoon ang seminaryo. Unlike sa Bible school, pag Bible school, nakafocus lang dun sa faith. Patungkol dun sa faith ng Bible school na yun o na church na yun. While ang seminary, i-open sa iyo lahat ng iba't ibang faith. Buddhism, Asian religion, at kung ano pa. Marami, iba't ibang faith. No? Na minsan, kahit yung professor ko ay feminist theologian siya. Pag feminist theologian, naniniwala siya na ang Diyos ay babae. Pansin niyo yung professor ko yon, no? Dean namin sa seminary. Pero yun ang faith niya. Pag feminist theologian, ang apelido niya, kahit may asawa siya, ay hindi niya gagamitin yung apelido ng kanyang asawang lalaki. Parang excuse me, parang Sharon Cuneta, laging, di ba, hindi ginagamit yung apelido nung asawa. Parang ganun. Di ba? Sino pa? Chris Aquino, di ba? Parang ganun. Kahit may mga asawa sila, pero hindi gagamitin yung apelido. No? Ganun yung feminist theologian. Tapos ang Diyos nila ay babae. No? Kaya, hindi sila Trinitarian, Fornity ang tawag. Merong Father, Mother, Son, and Holy Spirit. Pero yung maling faith, pero pinipilit na ipasok yun sa faith ng isang believer kay Jesus o yung Christianity. Kaya be careful kung ano yung faith na pinapasukan natin minsan o pinapapanood natin sa YouTube, no? Be careful po. Maraming sinasabing pastor, pero apostol. Pastor, yung pala, impostor.
Di ba? Sana walang impostor. No? Yung nagpapanggap na na pastor pero ang agenda ay ibang faith ang ituro. Satanista pala, no? Grabe, no? Gaya nga ini-expose ni Greg Black ngayon yung may kasamaan siya doon sa grupo niya, no? Recently lang kasi nga, ewan ko din, kasi nga malapit si Greg Black doon sa spiritual advisor nung Vice President yata, o pati si Trump, no? Yung si Greg Black yung nauna natin na naging ka-partner natin sa ministry dito sa Pilipinas, no? It's about deliverance. In-expose niya yung mga, you're a witch. Sabi nga, lakas loob niya sabihin doon sa, sa mag-asawa. Kasi nga, ang clue, kaya nasabi niyang witch, may papainom sa kanya tubig, tapos sabay tayo inom nito. Huwag mo inumin hanggat hindi tayo sabay inom. Grabe. Sabi nga, you're a witch. Kasama sa grupo yun eh. Supposedly. Yung ganun, yung shamanism yata, yung ganun, may papainom sa'yo, tapos pag ininom mo yun, magkaroon kayong covenant. Tapos yung, makokontrol ka nun, no? Kukontrolin ka nun taong yun. In-expose din yung taong yun, yung pastor na ito, si Greg Black, pero hindi niya sinagot yung akusasyon ni Greg Black na yung pag-inom ng tubig. Kaya sabi niya, umalis kayo sa lugar, sa church kong ito, no? I'm a shepherd, I must protect the flock. Kaya be careful po kung one Lord ba talaga, kaisa ba natin ang sinasamba natin. I'm praying bawat isa sa atin, kaisa natin kay Lord, kay Jesus. Basta tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, kahit sino ka pa, makasalanan ka man. No, lahat naman tayo makasalanan eh. Walang matuwid kahit isa. No? Nagkamali, walang nakaabot sa kalwalatian ng Panginoon. Pero naging malinis lang tayo dahil kay Jesus. Yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli, napatawad tayo sa ating mga kasalanan sa kanyang pagbubo ng kanyang dugo doon sa cross of Calvary. Kaya one Lord, kay Jesus lang po tayo. No? Sabi sa Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Si Jesus lang po magkakaroon ng, may kapangyarihan magligtas. Hindi po si Pastor Ray. Sabihin nyo, dito kay Pastor Ray, palang araw maliligtas ako kasama ko si Pastor Ray. Hindi po, wala akong kakayanan. No? Si Jesus lang. Kaya binabahagi ko po dito sa inyo na si Jesus ang ating Panginoon dahil siya yung magiging, yung kinanta natin kanina, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Except through me, sabi sa Hindi yung nasa Davao po na kinukot niya lagi yan. Na? Siya daw si Jesus. Yung Jesus ng Bible, Jesus daw yun ng mga Jews. While siya, sinasabi niya, siya daw yung Jesus ng mga Gentiles. Hindi naman pwede. Nakakulong nga siya ngayon. Nagtatago nga siya ngayon eh. Get nyo? Sinasabi ko, nagtatago nga siya ngayon eh. Kung si Jesus, bakit siya matatakot? No? Di kung si Jesus siya, di gawin niya yung ginawa ni Jesus. Hinarap niya. Hinarap ni Jesus yung akusasyon sa kanya eh. Kaya na death penalty sa cross. Ngayon, nasan siya? Yung sinasabing Jesus ng Gentiles daw na nasa Davao. May kaso pa siya. May kaso pa siya. No? May kaso siya ng molestation ba? No? Trafficking. Human trafficking. No? Panay Russian yung mga babae nandun. Mga European. Ay, careful po tayo, no? Dahil sa panahon ngayon, maraming magpapanggap na siya si Jesus. Actually, yung pastor na yon nag-aral pa sa seminaryo pinasukan ko. No? Doon sa seminaryo pinasukan ko sa Union Theological Seminary. Kaso lang yun, nag-iba. Nag-iba yung faith niya. Yung nagpunta siya sa Mount Apo kung saan doon daw siya naka-receive ng revelation na siya si Jesus. Wow!
Grabe. No, kahit po yung mga kakultuhan natin, mga malalaking kakultuhan dito sa Pilipinas, yung nagtutulisan na simbahan, naka-receive lang din yun ng revelation. Kaso lang, siya yung siya yung tagapagligtas naman. No? Hirap po nun. No? Actually, naka-attend din ng mga evangelical churches yan. Methodist din, nag-Presbyterian din. Kaso lang, iba yung naging faith. Kaya careful po tayo. No? Ano ba dapat faith? Meron tayo point number 1. One faith dapat. Ano ba yung faith? Born again. Believer of Jesus tayo dapat. Naipanganak kang muli. Yung sinasabi ni Jesus dyan sa John 3, 5-7. No? Jesus answered, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Ano ba yung born of water? Yung inilabas tayo ng nanay natin, di may patubigan. Di ba? Yun muna yata lumalabas, tama ba? Bago lumabas yung baby. No? Para dumulas yung baby, para lumabas. No? Yan yung flesh. Yan yung born in the flesh. Yan yung unang kapanganakan. Yung sinasabi ni Jesus na ikalawang kapanganakan, ano yun? Born in the spirit. Flesh give birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised. Ang sabi ni Jesus, you must be born again. May panganak kang muli saan? Sa Espiritu. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ay Espiritu. Para maging kapamilya ka ng Diyos Ama, ay may panganak ka sa Espiritu. At paano ba yung kapanganakan sa Espiritu? Simple lang, tatanggapin mo yung ipinanganak sa Espiritu. Sino yun? Si Jesus. Si Jesus, ipinanganak ni Mary. Di po ba? Sa flesh. Sa mother side, ano siya? Flesh, tao. Kaya tinatawag siyang son of man. Pero sa side ni Father, ano siya? Son of God. Kasi nilukuban si Mary ng Espiritu ng Diyos para magdalang tao. Hindi si Jose. Wala silang ginawang contact o sexual contact. Pero, ang banal na Espiritu ng Diyos ang naglukob kay Mary para magdalang tao. Kaya, huwag kayo malito. Kaya tinatawag din si Jesus, Son of Man, sa mother side kasi tao siya. 100% man. Hindi siya 50-50. 50 man, 50 God. Hindi po. 100% man, 100% God. Sa father side, siya ay Diyos. Kaya Son of God and Son of Man. So, kailangan, paano yung pagiging born in the Spirit? Tatanggapin mo lang yung ipinanganak sa Espiritu at yun, si Jesus. Para maging kapamilya tayo ng Diyos na hindi nakikita yung Espiritu. Diyos ay Espiritu. Para makita natin yun through Jesus. Para makita natin si God the Father through Jesus. Kaya I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Yan po ang faith natin dito. Kailangan ma-born again ka. Born again, bagong buhay, bagong pagkatao. Yung dating buhay natin, wala na dapat. Tayo bago na, yun sinasabi sa Book of Corinthians, no? Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Wala rin dati yung pagkatao, siya bago na. Pero bakit minsan nabubuhay yung maling buhay natin, yung dati nating buhay? Kasi nandito pa rin tayo sa fallen world. Kaya nga ibinigay yung banal na spirito na siyang tutulong sa atin para i-convict tayo, ituro sa atin yung tamang dapat natin lalakaran ayon sa Espiritu ng Diyos at hindi ayon sa laman. Ano yung mga ayon sa laman? No? Yan yung mga flesh desire. Yung kasalanan ng laman na madalas na yun ang ipinapamuhay natin. Sa ako na lang po i-discuss yung mahaba. No? Kaya dapat lagi tayong magpapuno ng Espiritu ng Diyos at yun yung banal na Espiritu. Once na tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, nagsisikas sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo siya sa iyong buhay. At doon nagsisimula yung bagong kapanganakan. Ikalawang kapanganakan. You have been born in the Spirit. Okay? Nagigets natin yan. Yan yung born again na tinatawag. Hindi ito religion. Ito ay personal mong relationship kay God through Jesus.
Okay? Once na tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, ang Holy Spirit mananahan sa iyo at ito'y magiging templo ng Banal na Espiritu at yun ay magpapasimula kang sumunod sa kalooban ng Diyos at sinusunod mo siya, yun. Nakaranas ka ng kabaguan o kapanganakan muli or born in the Spirit. Kasi nga, ang Diyos ay Espiritu, para maging kapamilya mo ang Diyos na Espiritu, ay kailangan makaipanganak ka sa Spirit. No? Born again. Born in the Spirit. Born in flesh and born in Spirit dapat. Okay, naintindihan natin? Yan ang faith natin. I hope and pray, one faith tayo dito. Hindi yung, hindi pala ako dito sa born again na ito. Dapat doon ako sa kabila. Ganun ba? Kaya chinecheck natin. No? 1 year tayo, 1 year na yung church natin. Sana naintindihan natin yung faith natin. No? Limitless God Church po ang church natin. No? Full Gospel Church, no? Na itinuturo ang buong salita ng Diyos. Hindi 50-50, full. No? Yan po ang faith natin si Jesus Christ. Kailangan ma-born again ka, may panganak ka sa Espiritu. Pang-anim, one baptism. No? Sabi ng Bible, no? Sa Matthew 28:19, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ibabautismohan tayo sa water. Ito yung una, water. No? Kung kanina, kapanganakan sa water, flesh. Tapos, may panganak na muli sa Espiritu. Ito yung gagawin natin mamaya. Kaya nandito rin po tayo. May swimming pool dyan. Hindi lang tayo para mag-swimming. Andito rin tayo para mabaptize in the water. Kasi inutos yan ng Panginoon, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Once na nanampalataya ka kay Jesus, automatic kailangan magkaroon ka ng baptism. Pero hindi ito makakapagligtas. No? Sabihin ng iba kasi, ay, hindi ka pa pala baptize. Hindi ka maliligtas. Hindi po. Naligtas tayo dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Pero, no, once nang binautismo ka sa Ama, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu, you've been baptized in the water. Mamaya. No? Ilulubog ka sa tubig. Ginawa rin ito kasi ni Jesus. So, bilang follower of Jesus, kailangan gawin din natin yun na ginawa niya. Nagbautismo rin siya, at ang nagbautismo sa kanya si John the Baptist sa Ilog Jordan. No? Sana may pagkakataon, magpuntahan ko yung Ilog Jordan na yan, saan ba yan? Pero minsan, dadaan din ako sa US para kay Michael Jordan. Mali pala, no? Nagkagulo Jordan River po yung pinag-usapan natin kung saan doon nagbaptize si Jesus. No? Binautismo siya ni John the Baptist. At nung nagbaptize si Jesus, bumaba, nagsalita ang Diyos Ama, itong aking anak na kinalulugdan, and then bumaba ang Holy Spirit, kaya siya napuspos. At yung Son na si Jesus, yung physical na Diyos, ay nandun. Kaya, Father, Son, the Holy Spirit. Hindi sila tatlo, isa lang sila. Baka malito kayo, tatlo pala ang Diyos ng limitless. Hindi po, isa lang. Kaya nga one, no? Paano, may Father, Pastor, sinasabi mo may Father. Oo, may Father. Sabi mo may Holy Spirit. Oo, meron. Tapos meron pang Son. Oo, si Jesus. Tatlo yun na. Hindi po, tatlo pero isa. Kayo rin, tayo rin. Tatlo tayo pero isa lang tayo. Kasi kawangis natin si God. Create tayo katulad niya. Kawangis niya, pero hindi tayo Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng sambahin. Paano tayo naging tatlo pero isa kagaya ni God na sinasabi ko dito? May Father, Son, Holy Spirit. Tatlo pero isa sila. So ganun din tayo. Tatlo tayo pero isa. Paano ko sabi? Ito una, physical. Yan, katawan. Si Jesus. Diyos na di nakikita, nagkatawang tao. Yun si Jesus. Physical, ito, kagaya natin, ito.
Asan pa yung ano? Asan yung isa pa? Yung soul. Yung damdamin. No? Yung damdamin. Kaya tayo umiiyak, nasasaktan. No? Yan yung damdamin natin, yung soul. Which is the Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Bible, pag wag mong bibigyan ng, wag mong i-quench ang Holy Spirit, no? Kasi may napibighati, nalulungkot, nasasaktan ang Holy Spirit. Ganon din ito. Di ba? Sino bang hindi nasaktan dito? Sana all. Ako lang yata. Tayo nasasaktan, emotional. Di ba? Pag may sinabi sa atin, uy, ang taba-taba mo ngayon. Uy, ang laki nga ng tiyan ko eh. Di ba? Minsan nasasaktan tayo, di ba? Yun yung dandamin. Yun yung kaluluwa. No? Ganun yun yung Holy Spirit. No? Eh yung Father, yun yung Spirit. Bakit? Kung nilikha tayo, sabi ng Book of Genesis, hinulma, no? Mula sa tadyang ng lalaki, hinulma. And then, ano pa? Hindi pa tao yun, binugahan ng kanyang hininga sa nostril, sa ilong. Kaya tayo nabuhay. Kaya nabuhay yung tao. At yun yung espiritu ng Diyos. Kaya may hininga tayo. Yan. Nakikita mo ba yan? Nakikita mo ba yan? Hindi. O yung Diyos na sinasamba natin, espiritu yun. Nakikita ba natin? Hindi. Nakikita natin yung true Jesus. Pag nagkaroon ka ng personal na relationship kay Jesus, diyan mo mararanasan marinig si God, yung direksyon na lalakaran mo. Kaya ito yung direksyon na lalakaran natin ngayon, ikalawang taon na, ikalawang taon na, ang limitless, after 1 year, ano Lord, ang gagawin ko natin. Kaya mamaya, i-share ko po yung iba pa. So, naiintindihan niyo ako? 3 pero isa. Ganon din yan, parang 3-in-1 coffee. 3 sila pero isa. Diba? May kape, may creamer, may sugar. Pero hindi tinatawag ay kape pa rin, di ba? Hindi naman tatawagin lang ng ano, pabili nga ng coffee, sugar at creamer. Di ba? Tapos sabihin natin 3-in-1. Para din itlog. Pabili nga ng itlog, di ba? May itlog, 3 rin yun. Yung balat, yung puti, yung pula. Pero nasa isa. Oh, di ba? Ganun lang din. No? Hindi pwedeng 3 pero isa. 3 pero isa. Tayo rin 3 pero isa. Okay? Yan ang faith natin, yan ang Diyos natin. Kaya babautismo tayo once na tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, automatic yun, babautismo tayo. Bakit? Public declaration ng faith natin yun. No? Isa yan sa public declaration ng faith natin. Marami tumatanggap kay Jesus pero hindi nagpapabautismo. Bakit? Ayaw nilang i-declare yung kanilang faith publicly kasi nga baka patayin sila, ganyan. No, lalo yung mga nako-convert na Muslim. Hindi nila ma-public declare kasi delikado. Anong ginagawa niyo diyan? No? Pero tayo, malaya naman tayo, no? Gaya ng story sa Bible, yung nagpe-preach si Philip doon sa isang tao, no? Di-share niya lang si Jesus, may binabasang Book of Isaiah, pero hindi niya naiintindihan. Si Philip ang nag-explain. Tapos nanampalataya siya kay Jesus. Ang sabi ng tao, kay Philip, pwede na ba ako magpabautismo? May tubig na dito. O yun, kaagad-agad. Nanampalataya kay Jesus, on that very moment, nagpabautismo sa tubig. So, ganun din sa atin. Yung mga magbabautismo mamaya. Bakit ba nagpapabautismo? Mamaya, i-discuss natin na mas malinaw. Okay? After lunch. Kasi magla-lunch muna tayo, syempre. Yun ang maganda. Mukhang maraming pagkain. Dami ko nakitang pagkain. Daming juice eh.
daming ice cream eh. May isang cake eh. Yun, sama-sama tayo sa cake. At maraming dessert. Marami. Praise God. Grabe, maging faithful lang tayo kaya lagi tayong pagpapalain. Yan. Kaya yun po, kinuman ni Jesus, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya kailangan po tayo magpabautismo. Pero hindi siya makapagliligtas ng kaluluwa natin. Makakapagligtas lamang tayo na ng palataya kay Jesus. By grace, salvation by grace through faith, not by good works. No? Hindi kagaya ng ibang faith na nagtuturo din patungkol kay Jesus, pero ang kaligtasan nila by good works, iba po yun. No? Isa rin yan na napakalaking katedral dito sa Pilipinas. No? Na iba't iba. Merong itim, no? Na pinagdiriwang tuwing sa Quiapo, na kasi nagkakagulo minsan, di ba? Unaan sila doon sa itim na yun. May maghahagis ng panyong puti. Kasi kung sino makakuha ng panyong puti, ipapahid. No, dati po din, nagpahid din ako sa paanon. Wala pa akong pananampalataya kay Jesus. No? Siyempre, disib pa, di pa alam. No? Kasama ko yung nanay ko noon. Sabi niya, pahid mo dun yung panyo mo doon sa paanon. Kuskus ko daw. Lalo nagkasakit. Nagkasipon. Kasi nga, alikabok eh. Malikabok eh. Kaya wag po kayong pupunta doon, no? Nakalagay sa sa glass na nakaiga siya doon, no? Ang tawag doon sa mga nagtuturo ng black theology naman, no? Tinuturo sa seminary ng black theology, ang Diyos ay itim para sa kanila. Pero tayo, ang Diyos natin, spirit. No? At yung Diyos na yun ay, yung pampito, one God, Father of all. Yan. Ang Diyos ay Ama. Mapagmahal na Diyos. Kaya kinakanta natin, no? Goodness of God. No? Ipinakita na niya yan noon pa man yung kanyang pag-ibig sa atin. Di po ba? Kaya nga siya ay God is love. No? Ipinakita niya yan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At yun si Jesus, kaya nandito tayo. Hindi tayo nandito para kumain, mag-happy-happy. Hindi. Andito tayo in one faith. One Father. No? Ang Diyos, Ama. Na kung saan, ipinakita niya yon, kanyang pag-ibig sa atin na ibinigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus, Diyos na hindi nakikita nagkatawang tao, yun na nga si Jesus. Bakit? Para ang namang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yan po si Jesus na anak ng Diyos, Ama. Okay po? Yan tatlong yan, yung Father, yung Son, at Holy Spirit, tatlo pero iisa. Pare-pareha sila ng ranking. Hindi mababa si Jesus, Son of God. Hindi ba ano lang siguro siya? Sargento. Tapos si God the Father, yung general. Si Holy Spirit, yung private. Hindi po. Pare-pare sila. Pantay. Iisa. Iisang ranking. No? Wala pong mas mataas. Hindi mas mataas si Father, hindi mas mataas si Son, hindi mas mataas si Holy Spirit. Kaya nga sinabi ni Jesus, kung nakita nyo na ako, nakita nyo rin ang Ama. Same. No? Father of all. Kaya once na tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, nagkakaroon tayo ng tatay. John 1:12, lahat ng tumanggap sa Kanya ipinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya pag tinatanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, nagkakaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos Ama through Jesus. Kaya tinatawag natin Abba. Ibig sabihin ng Abba, yan, sa next, Romans 8:15, the Spirit
you receive does not make you slave, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive through both your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Yung Abba, Father, ibig sabihin, mula sa dati, ulila. Hindi tayo tinatawag na anak ng Diyos. Pero dahil dun sa sonship, adoption, na nangyari, through Jesus, inadapt tayo ng God the Father. At once na nampatay tayo kay Jesus, dahil anak tayo ng Diyos, makakapasok tayo sa heaven. Dahil nga, ang Diyos na hindi nakikita, nagkatawang tao si Jesus, espiritong yan, yung espiritu ng Diyos, at nanampalataya tayo kay Jesus, ay nagkakaroon tayo ng kaligtasan. Nagiging kapamilya tayo ng Diyos kasi naipanganak tayo sa espiritu dahil nga ang Diyos ay espiritu. Kaya hindi ka pwedeng makapasok sa heaven kung hindi ka maipanganak sa espiritu kasi nga ang Diyos ay espiritu. So kailangan maipanganak kang muli. Yun yung born again o born in the Spirit. Paano yun? Tinatanggap si Jesus Christ as Lord and Savior, magsisisi ka sa iyong mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Di ba? Simple lang. Di ba? Hindi naman masyadong malalim yung ating katuruan. Tayo po tayong lahat. Yan. Gusto ko lang makatiyak bilang pastor ninyo. No? Maring 1 year na kayong umattend dito sa Limitless God Church na ito. O doon sa pinanggalingan pa natin before. Pero hindi nyo pa pala tinatanggap si Jesus. Hindi pa pala kayo born again. Naku, sorry, pag ganun. Hindi pa tayo makakapasok sa heaven pag ganun. Kasi kailangan maipanganak ka sa Espiritu para maging kapamilya mo yung Diyos na Espiritu. Through Jesus. No? Simple lang naman po. No? Ang faith natin, magkaroon ka ng personal na relationship mo kay Lord. Sumabay ka sa panalangin ito ng pagtanggap. Gusto ko makatiyak tayo kasi balang araw, magkikita-kita tayo sa heaven. Unahan lang kung sino ang makakapunta. Sinong mauna. Ako, sabi ko, 51 na ako, Lord. Sabi ko, binibilang ko, Lord, umabot pa sana ako, mga 30 years pa. No? Nasaan kalagitnaan na ako ng edad eh. Nung na-born again ako, 18 years old lang ako eh. O ilang taon na ako. Uy, tagal ko na rin born again. Sa biyaya naman ni Lord, tuloy-tuloy lang naman ako. Minsan sumasablay, nagkakamali din, pero kaagad, inaayos ko yung buhay. No? Nagpapaayos tayo kay Lord, nagsisisi. At muli, tatanggapin mo ulit siya. Walang masama na paulit-ulit mong tatanggapin si Lord pag minsan sumasablay at gusto mo lang makatiyak. Kasi di mo alam eh, di ba? Kahit mga kabataan ngayon, nalulungkot ako, bigla na lang magbibigti. Nakita niyo yung Santolan Station, yung babae doon, nagbigti lang. Kinikitil yung buhay. Ang sarap ang buhay pa eh. No? Wag na wag, no? Mga kabataan, wag na wag kikitilin ang buhay. Kaya yung dumating ang buhay, talaga mamamatay naman talaga tayo eh. Physical. Pero tayo mabubuhay kung tayo nanampalataya kay Jesus. Kagaya si Jesus, namatay pero binuhay ng Ama. No? At ganun din tayo. Sabi ni Jesus yon, kahit kayo mamatay, kayo mabubuhay muli. Ang tanong niya nga doon kay, sino ba yung babae yung kasama niya? Sabon ka. No? May didiscuss natin yan. Maunawaan natin. Pero ngayon, gusto ko makatiyak ang bawat isang narito, maborn again ka muna. Makilala mo si Jesus. Maipanganak ka sa Espiritu. Yung unang kapanganakan, yung flesh. Iniluwal ka ng nanay mo. Pero kailangan tayo maipanganak muli sa ikalawa, kaya born again, born in the Spirit. At paano yun? Ito lang, simple lang. Tatanggapin lang natin yung ipinanganak sa laman at Espiritu na si Jesus. Sumabay ka lang sa panalangin ito. Panginoong Jesus, patawad po sa mga kasalanan ko. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ako'y nananampalataya ng
ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa kaligtasan na aking natamo ngayon ng kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli na si Jesus. Marami pong salamat. In Jesus' name. Amen. Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa niyo sa oras pong ito. May katiyakan tayo ng kaligtasan. Yay! So, wow. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, Happy Anniversary! Yan! Yes, so maraming, excited na ako. Excited na ba kayo? Sa rami na magaganap ngayon. So, unang-una magaganap yan. Tama-tama, Vince, nandiyan ka na. May available po tayong photo booth. Magsasample kami ni Vince kung paano gawin. So, punta lang kayo dito mamaya. Tapos si Vince ay pipicturean kayo. Ganito, tinan niyo yung sample, ha. Yeah. Wow. DIY photo booth. So, pipicturean, tapos ilalagay niya sa layout natin, na photo booth layout, isasend niya doon sa ating GC. Okay, pwede na kayo umupo, ha? May announcements na tayo. So, yun yung sample na picture. Maganda nakaspread para hindi masyadong mapagod si Vince. Siguro bago mag-lunch pala, magpa-picture na para sabay-sabay na mag-lunch. And then, may announcement din, maya-maya si Josh, naka-standby na siya. So, maya-maya rin i-move natin ng one big circle yung ating mga upuan. Tapos meron tayong group picture bago lumublob sa tubig, bago magpalit ng damit. Doon po sa may puno sa labas at bamboo. So, dyan tayo magpo-foot pictorial sa group photo natin. And then, between 11:30 to 1:30, tandaan nyo, 1:30. Kailangan nandito na po kayo. You can do anything. Pwede na kayo mag-swim, pwede kayong kumain, pwede kayong mag-nap. Kung hindi pa kayo nakakanap, galing pa kayo sa work. So may 3 mga room sa taas. May CR po. Meron din CR dito. Pwede po kayong mag-nap for a while or kumain, whatever, makipagchikahan, di ba? Alam nyo naman sa church family natin. Basta makabalik kayo dito by 1:30. And then, yung mga, kahit hindi kayo i-water baptized, we highly encourage everyone to be here to support those who will be water baptized. Isa pa, kailangan po magpa-attendance kasi po pinomonitor ng Glam Sanity yung head count natin. So far, yung family ni Maki, wala pa. At San Juan, Jovet, at saka Jen. Ayan. So sign lang po kayo dun sa left. Yes. And then, so ipapass lang yan. Dinagdag ko dyan si Kuya Joseph. Nakita ko siya kanina. Umalis na. Ay, akala ko naman, ay grabe, may paghatid na nagaganap. Akala ko naman i-water baptize. Si Kuya Indong, inad po kita sa baba. Sinulat ko na po yung name nyo. Alright, sige. And meron tayong first aid, si LJ. Saan si LJ? O sige, halughugin nyo si LJ, pero may first aid kit tayo dyan. And kasi mainit sa labas. So kung nag-swim kayo, and then you don't feel well, maganda just to be sure magpa-high blood, magpa-BP kayo kay LJ just to make sure. And yun lang po, may kitchen tayo dito and CR dyan. Pwede magluto, pero magre-rent po ng 100 pesos para i-rent yung mga cooking utensils kung gusto nyo lang po. And sige, so ngayon po, pagpa-picture na po tayo sa labas. Ready na ba ang mga magpipicture natin? Sige, labas na po tayo doon habang fresh pa tayo. May announcement si Pastor Ray. Yung sin offering po natin, through online na lang po. Hindi, meron. Meron, wait, may box tayo dyan. Maki, paabot ng yellow. May box dyan na silver. So may ginawa si Ate Beth. Dahil tapos na and successful na yung ating fundraising, for this outing, maraming salamat. Naka-raise tayo ng 4,000 something through the box natin of 50-50 challenge. And today, we are officially launching 50-50 challenge part 2 para naman sa ating church retreat and family camp sa November 28 to 29. So siguro limpak-limpak yung may ipon natin. Matagal pa yun eh. Yun. So sige, so let's start. Pastor Ray, may 50 ka ba dyan? So start na natin. Si Pastor Ray ang officially dropping his 100. Kumpleto na yung 50-50 niya. And then ito, ipapass na lang ito sa palikod. Ayan. Thank you, Ate Beth, for creating that box. Tithes and offerings, online na lang po muna. Sorry?
I'm sorry, naka-live pa pala. Bye-bye. Mag-off na po kami ng live. Happy anniversary. Thank you. And Sharden, special mention to Sharden who has been watching. And Kuya Simon din. Yus, ang aming mga inaanak.